Isang maligaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na tayo po ay magsisimula ng umawit, magpuri sa ating Panginoon. Pero bago po pala yan, tayo po ay magpalinis, tayo po ay magpasiyasan sa Kanya upang maranasan natin, maramdaman natin ang Kanyang presensya. Ilapit po natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa Kanya. Tayo po ay magpasiyasan sa Kanya. Gawin po natin banal na tahanan niya ang ating mga puso. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa mga kasalanan, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, at nasalita, Panginoon. Kami po ay nagpapalinis at nagpapadalisay sa inyong harapan. Tanggalin niyo po ang mga balakid, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon. Na, Panginoon, freely ay kayo po ang aming mabigyang papurihan, Panginoon. Sapagkat kayo po ang Panginoon na tapat. Kailanman, Panginoon, ay hindi niyo kami iniiwan. Kayo po ang Panginoon na dakila, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon. Kayo po ay tapat na nakikinig, Panginoon, sa amin. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa iyo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Susunod po kami sa inyo, Panginoon, sa mga kasalanan, Panginoon, na nagawa mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
manatili, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga puso, Panginoon, ngayon at kailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa lahat mo na pagkapalan na pinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pinupuri namin, Panginoon, ay dakila, tapat, at makapangyarihang Diyos, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo sa pagpalakpak sa aming Panginoon. Tayo po ay basahin po natin ang Awit chapter 89 verses 1 and 2. Awit chapter 89 verses 1 and 2. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tunay nga na ang sarap umawit at sumamba sa ating Panginoon kapag iisipin natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat ang pamamahal niya, ang tanging natin kailangan, ang kaligayahan niya ay ang ating kalakasan. Tayo po ay umawit na may kagalakan sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y lahat ang kilangin. Wala na sa'yo'y maihahalin.
makita ang inyong pag-ibig at ang katapatan niyo walang hanggan, Panginoon. O dakila ang pag-ibig na iyong pinagama sa akin, kung kaya't siya'y dapat na ulitin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibigyan makasama. Awitin natin, awitin natin, awitin natin, panghuling awit, panghuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, panghuling awit, panghuling awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumikaya, mamulan siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya sa winan. Yes, Lord. Suliraning lulunasan, babaguhin ko ng lubusan, kung siya ay iyong pananalitan. Awitin natin ang Panginoon, awitin natin, panghuling awit, panghuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, panghuling awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Isa pa, awitin natin, awitin natin, panghuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Ay awitan, panghuling awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Kaya nga po, napakasarap na awitan ng ating Panginoon, katapat, dakila sa kanyang pagmamahal. Kaya minsan tayo declare natin ang kanyang pag-ibig sa atin. O dakila ang pag-ibig na ipinalaman sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita niya, at sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibigyan
Sige po, sa ilang saglit po, i-declare natin ang mga biyaya na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa mga pagpapala, maging sa mga pagsubok na ating nararanasan. Sapagkat kailanman hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Ang pag-ibig niya ay tapat sa ating lahat. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat po sa lahat-lahat, Panginoon, ng bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan po, Panginoon, ang higit namin kailangan, Panginoon. Higit pa sa mga material na bagay, Panginoon. Higit pa sa mga bagay dito sa mundo ito. Kayo, Panginoon, nawa ang siyang aming mahangad, ang aming hangarin sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Di ko na hinangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minanasan ang uhaw na puso ko. Di ko na hinangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihapit sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi namin hangarin, Panginoon, ang mayaman dito sa mundo. Di ko na hinangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minanasan ang uhaw na puso ko. Di ka yes, Lord, di ka namin maikumpara kahit sa kahit sa kahit na kanino pa man. Di ka maihapit
sapagkat ikaw ang higit kong kailangan. Sapagkat ikaw ang higit kong kailangan. Lord, ang Panginoon na kayo lamang po ang higit namin kailangan. Sapat na Panginoon, ang inyong katwiran, ang inyong kabanalan, ang inyong kabutihan sa aming pagkabuhay sa Panginoon. Salamat po nawa Panginoon ay naibigay namin ng buong puso ang papuri, magsamba at salamat. At kayo po ang siyang patuloy na magpala Panginoon sa mga susunod na gawain Panginoon. Ang lahat na ito ay nadalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. I don't need riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved because of grace, oh Lord, here's my offering. Magandang araw po sa lahat at salamat sa Panginoon na nandirito tayo muli upang kinig ng kanyang mensahe sa araw na ito, no? Papasalamat tayo sa Panginoon bago ang lahat. At ito ay araw niya, kaya dapat tayo po ay magsama-sama at magpuri sa Kanya ng sabay-sabay. Bago po natin umpisa ng ating pong mensahe na binigay ng Panginoon, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat Panginoon muli sa inyo pong gabay, sa inyo pong binigay na pagkakataon sa amin upang kami po ay muling makarinig ng inyong salita at mapagbulay-bulayan po namin kung ano po ang iyong mensahe na gustong iparating sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng aming mga puso't damdamin. Linisin niyo po ito upang ang iyong mga salita ay amin pong maramdaman sa puso namin na ito po yung iyong pong gustong iparating sa amin at amin pong mapamumuhay sa araw na ito at sa mga darating na araw. Gabayin niyo po kami, lahat na nakikinig. Gabayin niyo rin po ako sa akin pong pagsasalita. Kayo po ang siya pong magsalita para sa akin. At itago niyo po ako sa inyong likuran dahil wala po akong magagawa kung wala po kayo sa buhay ko at sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. So muli, no? Pasalamat tayo sa Panginoon. At nandito tayo muli na makakinig ng kanyang salita. Ang ating pong text ay magmumula po sa Philippians, sa Old Testament po. And po ay makikita natin sa New Testament, sorry. Sa New Testament po. Buksan po na lang natin yung ating mga Biblia. Philippians chapter 4 verse 1 to 13. Ayan po, no? So
Meron akong Bible dito. Yan. Ano siya? Taglish. So, medyo bago. Pero maganda rin. So, binigay din sa akin kasi to. So, okay naman. Napapanahon yung Taglish. No? So, yan po. Kung nabuksan na po natin, alam ko medyo mahaba ng konti. So, limited lang naman yung oras natin. So, kunin lang po natin yung pinakabuod, no, ng text. Doon po tayo kukuha sa chapter 4 din ng Pilipos. Chapter 4. Verse 4 hanggang 8. So, yan po. Yun po yung ating pong pagbulay-bulayan sa araw na ito. Ano ba yung sinasabi doon ni Paul? So, mas maganda po kung nabasa natin yung buong Pilipos. Maiksi lang naman po ito. Ito po ay mula chapter 1 hanggang chapter 4 lang. So, hindi tayo abutin ng isang oras kung ating babasahin personal itong sulat ni Paul. At makakatulong po ito para maunawa natin kung ano po yung buod ng kanyang mga sinasabi dito. Para kanino, para ano, para paano, no, natin magagawa yung mga sinasabi niya rito. So, sabi ko nga, ang Book of Philippians o Pilipos ay sinulat ni Paul. No? Ito ay kanyang sinulat nung siya po ay nakakulong. No? So, habang siya ay nakakulong, ay sumulat siya sa mga taga-Pilipos. Yung Pilipos po ay nasa nasa Europe, no? Mga Philippines ang lugar na sakop ng Roma sa probinsya ng Macedonia. So yun, kunting background lang. So, sabi ko nga, dito sa Pilipos, mababasa natin yung sinulat ni Paul para sa mga Philippians. Sinulat niya ito dahil nababahala siya kasi may mga tinuruan siya din doon, no, sa unang iglesia, mga iba din, mga ibang nagpapalaganap din ng salita ng Panginoon, pero nag-aalala siya kasi medyo lumilihis o iniiba nila yung turo, no? So siguro may mga dagdag bawas na yung mga turo nila, kaya si Paul ay nabahala. Kaya sinulatan niya yung mga Kristiyano doon sa Pilipos o yung mga believers na. Ibig sabihin, ito ay intended o sinulat niya talaga para sa mga Kristiyano na doon na may kalituhan na, kasi nga may nagtuturo na lihis sa tinuro niya o sa tinuro ng Panginoon. So, sabi ko nga, nakukulong din si Paul, di ba? So, mahirap, no? Kung imagine natin, si Paul sa isang kulungan, yung isang tao sa kulungan, napakahirap nun na sitwasyon. Katulad din sa atin, no? Marami sa atin yung mga nakakulong, no? Dahil sa pandemic na to. So, ilang buwan? 1 year na ata, di ba? So, lalo na yung mga bata, yung 15 and below, yung 60 and above, no? So, salamat tayo kasi ako hindi pa senior, kaya yan, nakakalabas tayo. Pero ganun pa man, yung mga taong lalo na yung mga alagad ng Panginoon, yung mga gagawa ng Panginoon na nakakulong din, nahihirapan katulad sa atin, hirap din tayo katulad nito na medyo hindi tayo sanay sa
sa ganito, sa internet o sa gadget gumamit, talagang medyo nangangapa kasi hindi naman tayo masyadong expert dito. So, nahihirapan din, no? Katulad din ni Paul na nahihirapan siya, pero gumagawa pa rin siya ng paraan para mapagpatuloy yung kanyang tungkulin bilang isang manggagawa. So, yun po. So, mali po, no, ang ating pong text ay manggagaling ang main text ay manggagaling sa chapter 4 verse 4 hanggang 8. So, ang pamagat po ng mensahe ko pong ito ay sa Tagalog ay pinamagatan ko ang masayang Kristiyano, no? Ang masayang Kristiyano. Paano ba magiging masaya ang isang Kristiyano, no? Sa panahon na ganito, no? So, mahirap, no? Mahirap sabihin, pero ito yung buod ng mga sinabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, na words of encouragement para sa mga taga-Pilipos. Una po, puntahan po natin yung verse 4, chapter 4, verse 4. Unang-unang sinabi niya po dyan is joyful, or sa ibang translation po yung rejoice. Sa Tagalog, masaya. Maging masaya, laging masaya, no? Bakit kaya sinabi ni Paul ito sa mga taga-Pilipos, no? Sabi niya, be joyful, rejoice, no? Dahil sabi nga sa sulat niya na ito ay para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayo, yung mga Kristiyano, ay kilala na natin ang Panginoon, no? Kilala na natin si Kristo sa buhay natin. So, sabi ni Paul, maging masaya. Masaya palagi. Maging masaya. Bakit? Kasi, kasama na natin ang Panginoon, no? Ito yung pinagkaibahan siguro sa mga unbelievers o sa iba pang mga Christian na masyadong hindi pa kilala ang Panginoon, no? Naunawaan kung ano ang mga sinasabi ng Panginoon, na kasama na natin ang Panginoon. Kasama natin hindi lang kahapon, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa mga darating na araw, hanggang sa kanyang pagbabalik, at hanggang sa tayo at kanyang kuning isasama sa kanyang kaharian. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya si Paul, ini-insist niya ito na tayong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano sa Pilipos, ay magsaya palagi, no? Magsaya. Dahil andyan na yung Panginoon, andyan kasama nila palagi, kasama natin palagi yung Panginoon sa buhay natin. So bakit ka pa maging malungkot? Although siyempre dumarating din ang kalungkutan sa buhay. Pero bilang kilala na natin ang Panginoon, papapaalala ni Paul na hindi dapat tayo malungkot sa ating buhay. Kasi andyan yung Panginoon, Pag may mga problema tayo, malungkot tayo, ang Panginoon palagi ang tinatakbuhan natin. Siya yung pangunahing source ng ating kaligayahan. Pag malungkot ka, diba? Oo, umiiyak tayo. Pero pag nakasumpong tayo ng mga salita ng Panginoon, ay nawawalan na yung mga kalungkutan natin, yung mga iyak natin, ay napapalitan ng katiyakan, ng katatagan, ng pag-asa, kasi ang Panginoon lang makapagbigay noon, no, sa atin. Ano man mga problema, katulad ngayon sa problema ngayon ng pandemic. Although gumagawa din ang mga scientists, mga doktor, paano ito ma-resolbahan, pero
ang Panginoon pa rin ang pangunahing magiging dahilan upang gumaling, mawala na itong pandemic na to. So, sabi ni Paul, kumbaga huwag tayong malungkot kasi andyan na yung Panginoon at ang pangako ng Panginoon na siya ay babalik at tukunin tayo. No? Yun yung panghawakan, ibig sabihin panghawakan natin yon sa buhay na bilang maging masayang Kristiyano. So, isa pa, paano maging masaya sa buhay? Maging kontento. No? Nabanggit niya rin ito dun sa kanyang mga sulat na dapat ang mga Kristiyano ay makontento. Kung anong meron tayo, anong meron ka, meron ako, makontento tayo. Kasi minsan ang tao nawawala yung saya kasi wala siyang kontentuhan sa buhay, no? Kasi nga kung makikita mo, kung araw-araw ako lumalabas, nakikita ko yung mga tao na nung magkaroon ng baha, nung sa araw-araw nakikita ko yung mga tao na walang masilungan. Yung nakikita ko na nasa kalye, tutulog yung mga bata. No? So, kung isipin mo, napakaswerte natin, no? Na tayo ay walang mga sakit, makakakain, no? Nakakatulog sa tulugan, may bubong, no? So, ang iba hindi pa makontento eh. So kung ang kontento lang, makita mo lang ang example sa pagiging kontento, makita mo yung ibang tao na sila, kung tatanong mo sa sarili mo na ay mas swerte, napakaswerte natin na tayo ay mayroong sinisilungan, may kinakain at may mga damit na sinusuot araw-araw na pampalit, no? So, makontento tayo sa ating kung anong meron tayo, kung anong binigay ng Panginoon, maging kontento tayo. Isa yan sa sangkap ng pagiging isang masayang Kristiyano, no? Maging kontento sa buhay. Pangalawa, sabi doon sa verse 5, be gentle. Sa Tagalog, maging mabait. Isa yan sa sinabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Palaging maging mabait. Sabi niya, maging mabait sa lahat. No? So, ano ibig sabihin ng sa lahat? Ibig sabihin, walang pinipili. Walang pinipili tayo na maging mabait, no? Kristiyano man yan, unbeliever man yan, maging mabait tayo. So, paano natin ipakita na magiging mabait tayo? Maraming paraan ang isang Kristiyano, isang tao na mapakita yung kabaitan niya. Hindi lamang sa salita ang kabaitan, hindi lamang sa gawa, hindi lamang sa financial, no, ang kabaitan. Makikita kabaitan ng tao kung nakikita mo sa kapwa mo Kristiyano na siya ay palaging nakikinig sa salita ng Diyos, no? Nakikipag usap sa mga tao na kahit hindi niya gustong makausap, kinakausap pa rin, sinishare ng salita ng Panginoon, no? Isa yan sa mga sasabi nating isang mabait na Kristiyano, yung wala kang pinipiling mga tao na kausapin o ishiran ng salita ng Panginoon. Wala kang pinopoint
ay si Kwan, ito na lang ang siran ko kasi okay naman yan, hindi hindi siya pilosopo, no. Yung pagiging mabait, maraming paraan, maraming pwedeng gawin sa pagiging mabait bilang isang Kristiyano. Dahil sabi nga po, dahil malapit nang dumating ang Panginoon. So, isa rin yan sa mga kailangan natin panatilihin bilang isang Kristiyano. Dahil sabi nga ni Paul, maging mabait tayo dahil malapit na ang dumating ang panahon. Paano yan kung ikaw ay isang Kristiyano, salbahe ka? Tapos dumating na ang Panginoon. Sa tingin mo kaya, isasama ka ng Panginoon? Diba? So, paghandaan natin yung pagdating ng Panginoon. Kasi nga, isa yan sa mga kailangan na, kumbaga, requirements para maisama tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Diba? Yung maging mabait. No? Kasi sabi ko, diba, kung salbahe ka, kung siguro napakako mo naman yun, kung nabawa, pupunta tayo sa isang lugar na maganda, tapos ikaw, isang taong yung bunga mo, nagmumura, palagi kang hindi maganda yung salita mo. So, punta ka dun sa lugar na mga mabait ang tao. Hindi kita isasama, di ba? So, ganun. Dapat, ang isang Kristiyano ay palaging mabait. No? Kasi, sabi nga ni Paul na ito ay darating ang panahon na darating na rin ang Panginoong Hesus sa mundong ito at tayo po ay kanyang isasama. Pangatlo, sa verse 6, sabi doon, don't worry. Sa ibang translation nga, don't be anxious. Don't worry. No? Ibig sabihin, sa Tagalog, huwag mag-alala. No? Sabi doon, huwag mag-alala tungkol sa kahit ano. No? So, tungkol sa kahit ano. So, kaya nga, maraming tao ngayon natatakot. Yan. Kasi kasama yan sa worry. Yung takot nag-alala. Kasi nga, inisip nila yung bukas na agad. Sabi nga, kung pinapakain ka ng Panginoon ngayon, binibihisan ka ng Panginoon ngayon, nakakatulog ka ngayon, dinadamitan ka ng Panginoon ngayon, sigurado yan, bukas, ganun pa rin. No? Yun yung ibig sabihin na huwag ka mag-alala. Kasi kung pinakain ka ng Panginoon ngayon, bukas, papakainin ka na. Iba na lang yung pag hindi ka na nagising bukas, diba? So, basta kung pinakain ka ng Panginoon sa mga nakalipas na araw sa hanggang ngayon, sigurado yan, bukas, ganun pa rin ang gagawin ng Panginoon. Papakainin pa rin tayo ng Panginoon. So, yun sabi ni Paul, huwag tayo don't worry, don't be anxious sa tungkol sa kahit ano. Wala siyang sinabi rito tungkol sa pagkain, sa pananamit, tungkol kahit sa anong mga bagay, kahit sa ano, papakainin tayo ng Panginoon. Example na lang natin yung sinabi doon ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:26, di ba? Anong mga nagpipris na siya. Anong sabi yun? Sa Matthew 6:26, kung mabubuksan natin yung ating Biblia. Ang sabi doon, example ang mga ibon. No? Ang example nito yung mga ibon. Sabi doon, hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon. No? Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Tayo pa kaya na mga anak niya. So, sabi nga sa English, maganda nga pakinggan. Sabi dun, they don't sow, they don't reap, or sow, but still the Lord feed them.
So, imagine mo lang yan ha. Eh, kung yung ibon, yung mga hayop, ay pinapakain ng Panginoon, hindi nga sila nagtatanim, hindi naman sila nag-iipon, pero nakakain sila. Eh, how much more tayo na kanyang minamahal na nilikha? Sigurado, no? So, panghawakan natin yung mga salita ng Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong mag-alala. Natural lang yun, pero pag may minahawakan tayong salita ng Panginoon, sigurado yung sinabi ni Paul na yung pag-aalala ay mawawala. Isa pa, di ba, yung paboritong verse ni Pastor June, yung Matthew 6:33. Ano ba ang sabi doon? Seeking first the kingdom of God and all of His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Di ba? Kailangan muna ang Panginoon, unahin natin. Hanapin natin ang Panginoon. Kahit ano man dumating na problema, seeking the first the kingdom of God in His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So, kung tayo, palagi tayong submit sa Panginoon, eh sigurado, hindi niya tayo pababayaan. No? Instead na worry ka, mag-pray ka. No? Mag-pray tayo. Yun yung pinaka-the best eh. No? Yung prayer. Alam naman natin bilang mga Kristiyano kung gaano lakas ang prayer na sa ating buhay. No? So, ganun. Sa verse so number 4, sa verse 6 pa rin. Sabi doon, always thankful. Sa Tagalog, magpasalamat lagi, no? So, pinapaalala ni Paul, no? Na palagi tayong magpasalamat sa tuwing humihiling tayo sa Diyos, no? Salamat muna. Ang problema kasi minsan sa atin, nauna yung hiling kaysa pasalamat. Pwede naman siguro mauna yung pasalamat muna bago hiling eh. Kasi yung prayer natin, Lord, ganito, bigyan mo ako ng ganito. Pwede muna, di ba? Pwede. Tapos pagdating sa dulo, salamat po, amen. Hindi ba pwedeng salamat muna, Lord, salamat sa buhay ko, salamat sa tapos, yun na. Yun ang ibig, yun yung pinagkaibahan eh. No? Kasi minsan, kasi pag nahingi tayo, pag hindi na ibigay ni Lord, yun, tatampo tayo. Sabi ni Paul, magpasalamat palagi sa mga ating kahilingan. No? Minsan hindi agad naman binibigay ng Panginoon, pero magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi sinusubukan lang tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung ating prayer. So, importante, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:18, sabi doon, magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Kristo Jesus. So, di ba? Sabi din yan ni Paul dun sa mga taga-Thessalonian, magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Ano mang sitwasyon sa buhay, may problema ka man, di ba? Magpasalamat tayo. Huwag nating hayaan na dalhin tayo ng problema. No? Sabi sa tulad ngayon, lalo ngayon sa panahon ngayon na talagang may pandemic. So sabi dun, sa lahat ng sitwasyon, masaya ka man, malungkot ka man, ang pagpapasalamat sa Panginoon ay hindi yan kung mayroon ka lang o may blessing ka lang, no? Kahit may problema ka, pagpasalamat mo. Kasi minsan yung problema mo, yung dahilan na makamtan mo yung miningiti mo. Dinadaan mo na ni Lord doon sa isang problema na pag nalagpasan mo sa tulong niya, makakamtan natin kung ano man yung itiin natin, yung gusto natin. No? Bibigay ni Lord. So, tandaan po natin yan. At panglima po. Pang-apat po, yung sa verse 7,
Ito po yung kapayapaan o ito po yung peace na sinasabi ng Panginoon. No? Peace na nanggaling sa Panginoon. Peace of God. No? Bilang isang Kristiyano, pag kilala natin ang Panginoon, ang mga lahat ng ito, ang magiging masaya, mabait, huwag mag-alala, yung lagi magpasalamat, ay ito yung pinaka nito sa buhay natin, yung kapayapaan. Mayroong kapayapaan na nanggaling sa Diyos, yung kapayapaan na kanyang binigay para to guard our hearts, para mabantayan yung ating puso. Kasi kung wala kang kapayapaan na nanggaling sa Panginoon, kahit anong gawin mo, walang kapayapaan kang madama sa puso mo. Pangalawa, kapayapaan para to guard our minds, yung ating isip na galing sa Panginoon. Bilang Kristiyano, talagang mahalaga ito na mayroon tayong kapayapaan sa ating puso at isipan na nagmumula sa Panginoon. No? Ito ay tandaan natin palagi na ito ay binigay ni Paul sa mga taga-Pilipos at sa atin din na natin mabasa, no? Na huwag tayong magbitaw, huwag tayong tumigil, no? Kahit ano man, minsan may mga problema na tayo, pero patuloy lang. Katulad ni Paul, sabi ko nga, pag nabasa natin yung Philippians, doon natin makikita, sabi niya, hindi niya naman kiniklaim na nakamit niya na yung price talaga na binigay sa kanya. Pero patuloy siya. Patuloy siyang gumagawa. Patuloy siyang lumalaban. Dahil yun yung binigay sa kanya ng Panginoon. No? At nakakontento siya doon sa mga binibigay ng Panginoon. Maging lang palagi, maging masaya bilang Kristiyano, maging mabait, mag-alala, at lagi magpasalamat. At kung meron tayo niyan sa ating puso, ang kapayapaan, yung peace na nagmula sa Panginoon ay ating makakamtan sa puso at isipan, no? So salamat, no? At sa ating conclusion doon sa verse 8, ano ang sabi doon ni Paul? Bali ginawa ko na lang itong conclusion ng verse 8. So sabi doon, mga kapatid, dear brother, sabi niya, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti, mga bagay na totoo, marangal, tama, malinis, at kagalang-galang. Yan ang masayang Kristiyano. So tandaan na palagi natin yan, na ang mga sinabi ni Paul, no? Yan ang katangian ng isang masayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon na muli ay makarinig ng iyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po na kayo po ang naging daan upang hatid kami ng mensahe sa bawat isa, Panginoon. Naway, Panginoon, amin po itong mapamuhay sa araw-araw, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kayo po ang pinakadakila sa lahat at dalangin po namin, Panginoon, sa panahon ngayon na pagpalain nyo lang kami at ingatan, Panginoon, lalo na po may mga sakit na COVID-19 at sa may mga iba pang sakit maliban doon, Panginoon. Kayo po ang siya magpagaling sa kanila, Panginoon. Dalangin ko namin din po si Pastor June, ang pong senior pastor, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang katulad din ni Paul,
patuloy siyang magpursige pa sa kanyang paglilingkod sa inyo at maging gabay din siya para sa amin, Panginoon, upang kami din ay magabayan niya sa mga turo ng Panginoon. Gawin mo siyang kasangkapan, Panginoon, upang kami din, Panginoon, ay maunawaan namin ano po ang nais niyong gawin para kami ay mapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos Ama. Binabalik po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Lapit natin ito sa Panginoon sa oras na ito. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. At muli, Panginoon, ay kinikilala na ikaw ang siyang Diyos na tapat at Diyos na mabuti sa aming buhay. At hindi mo po kami, Panginoon, pinabayaan, iniwan, Panginoon, higit sa lahat sa mga buwan, sa mga araw, at ngayong isang taon, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo pong pagbibigay sa amin, Panginoon, ng katyagaan, sa inyong pag-ibig na hindi kayo, Panginoon, ninyo kami iniwan, na hindi kayo, Panginoon, nagbago sa aming buhay. Salamat sa inyong pangako na tinupad niyo, Panginoon, na kung inuna namin ang inyong kaharian ay pagkakalob niyo po ito, Panginoon, sa amin ang aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sapagkat tinupad niyo po ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang naging tapat sa amin. Kaya, Lord, muli ay amin pong kinikilala at tinatagubilin muli ang aming mga buhay, aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming paglilingkod at pagsunod sa inyo, na patuloy niyo po kami, Panginoon, palaguin, pagpalain, at patuloy na gamitin, Panginoon, sa inyo pong kaharian, at patuloy kaming maging matatag, at patuloy kami, Panginoon ninyo, Panginoon, na turuan sa anumang mga sitwasyon at anumang mga bagay na dumarating sa aming buhay, mga pagsubok. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito, sapagkat wala kami magagawa kung wala kayo sa amin. Kaya tunay na kami po'y nagpapasalamat dahil sa inyo, Panginoong, pagsama sa amin sa lahat ng ito. Sa hirap at ginhawa ay nandiyan kayo, Panginoon. Kaya, O Lord, sa aming buhay, muli itinataas po namin kayo. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na mapagmahal. Kaya ang lahat naming pananalangin ay pinagkakatiwala namin sa inyo sa lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ang ating pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat sa inyo ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito.